Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Ang dating maunlad na teritoryo ng Frontera ay ngayoy giba. Wasak ang mga gusali, malalaking hukay ang nagkalat sa lupa, mga bakas ng matinding digmaan laban sa hari ng impyerno. Ngunit ngayon, tapos na ang digmaan. Mula sa kaligtasan ng Kuweba ng Dragon, dahan-dahang bumabalik ang mga nakaligtas na tao ng Frontera sa kanilang tinubuang bayan. Kabilang sa kanila sina Marbella Frontera, ina ni Lloyd, at ang kanyang ama na si Arcos Frontera. Umusad silang dalawa, at napatingin si Arcos kay Xavier. Nagharap ang dalawa, walang nagsasalita. Yumuko si Xavier, hindi kayang salubungin ang tingin ni Arcos. Mabigat ang katahimikan. Ilang sandali pa, biglang bumigay si Marbella, humagulgol habang dumadaloy ang kanyang mga luha. Lumuhad din si Arcos, gumuho ang matibay niyang anyo at umiyak kasabay ng kanyang asawa. Napatitig ang mga tao ng Frontera, mangha at nangingilid ang luha. Muling pagkikita, hindi mapigilan ang kanilang dalamhati. Sa ibang lugar, makikita si Reyna Alicia Magenta. Tahimik siyang nakaupo, yakap ang pala ni Lloyd, mga matay puno ng lungkot. Nagpalit ang tanawin, sa makabagong mundo. Isang bus ang mahinahong tumatakbo sa kalsada. Sa loob, nakaupo si Kim Suho sa tabi ng bintana, nakatanaw palabas, malalim sa pag-iisip. Sumisingaw ang mga alaala. Naalala niya ang mga araw bilang si Lloyd, ang mga laban, ang mga paghihirap, ang pagtindig ng magkasabay nila ni Xavier. Hindi ako nag-iisa, paulit-ulit na dumadaloy sa kanyang isip. Naputol ang kanyang pagninilay sa masiglang anunsyo mula sa speaker ng boss. Kung bababa kayo rito, matatagpuan ninyo ang JQ Language Academy. Garantisadong mataas ang score sa English test sa JQ Language Academy. Napakurap si Kim Suho, unti-unting naglalaho ang alaala. Ngunit isa pang mukha ang sumilay sa kanyang isipan, si Reyna Alicia Magenta. Huminto ang boss sa estasyon. Bumaba si Kim Suho at tahimik na naglakad sa pagitan ng mga punong nakahilera. Napansin niya ang tatlong maya na magkasamang nakadapo sa isang sanga. Kumirot ang kanyang puso. Hindi ako nag-iisa. Naalala niya ang kanyang mga alagang sina Ji Gong-ing, Pipiden, Bell, Hippo, at Baibong. May bahagyang ngiti sa labi, nagpatuloy siya hanggang sa marating ang kanyang tahanan. Sa kanyang silid, tumingin siya sa isang litrato ng kanyang mga magulang. Nanay, tatay, nagkaroon ako ng kamanghamanghang pakikipagsapalaran. Kumita ako ng maraming pera. Nakapagligtas ako ng maraming tao. Lumaban pa ako sa masasama. At saka, natigilan siya ng ilang segundo. Hindi ako nag-iisa. Sa tinig na nanginginig, nagpatuloy siya. Kung nakita nyo lang sana, napakaganda sana. Siguradong magiging proud kayo. Pumikit si Kim Suho, nangingibabaw ang emosyon. Biglang kumislap ang asul na liwanag sa kanyang mukha. Napadilat siya, nagulat. Sa harap niya, tila salamin, lumitaw ang system window. Mabilis siyang lumingon. Nandoon din, nakalutang sa kanyang likuran ang parehong liwanag. Nanlaki ang kanyang mga mata. Unti-unting bumuo ng mga salita sa screen. Nakita namin ang lahat. Nagbago ang mga letra. Ginawa mo naman doon ang lahat, mahal naming anak. At muli, nagdistort, bago sumulpot ang panibago. Mom and Dad. Nanginig ang mga salita, kumikislap sa harap ng mga mata ni Kim Suho. Kasunod na mensahe. Nakatingin lang kami sa lahat ng oras. Ang liwanag ay unti-unting nagbago ng hugis, nagkondensa, at nabuo ang dalawang figura, isang lalaki at isang babae. Wala nang iba kundi ang kanyang mga magulang. Namuo ang luha ni Kim Suho at tumakbo siya palapit. Ngunit nang subukan niyang yakapin sila, dumaan lang ang kanyang mga braso, mga ilusyon lamang. Natisod siya at bumagsak, nanginginig, umiiyak. Habang papalabo ang hologram, nag-fist bump ang kanyang mga magulang at ngumiti. Ang pamilya natin, kamangha-mangha, hindi ba? Patuloy na umiyak si Kim Suho, walang mapigil ang emosyon. Sa wakas, pinunasan niya ang kanyang luha, nagtaas ng kamao, at sumabay sa kanyang mga magulang. Isang family fist bump. Unti-unting naglaho ang kanilang imahe, naging liwanag. Muli, bumalik ang eksena sa Frontera Estate. Abala ang lahat sa muling pagtatayo. Sir Greg, kulang po tayo ng materyales dito. Sigaw ng isang manggagawa. Sumagot si Greg, may kumpiyansa. Huwag mag-alala, ipadadala lahat ng materyales mula sa palasyo bukas. Pumarap siya sa isang elf. Hindi ba tayo kapos sa bakal at semento? Ngumiti ang elf, may naimbak siya na sapat para magtayo ng 10 lungsod. Walang problema. Samantala, iniulat ni Demon Queen Artanes kay Director Byron. Director, natapos na ang lahat ng minahan. Tumungo si Byron, kontento. Magaling. Maayos ang lahat dahil sa tulong ng mga demonyo. Nilapitan ni Siluria ng namoran si Lord Baibong. Panginoon, magpahinga po muna kayo. Lahat nag-aalala sa inyo. Ngunit matatag ang sagot ni Baibong, bang. Ngumiti si Siluria at umiling. Walang aalis dito. Sa tabi, magkasamang nagbubuhat ang mga orc at tao, nagtatrabaho sa kalsada. Dito, dagdagan ng tao sa kabilang panig.
Na-check ba ang layout? Bilis, trabaho pa, safety first, mga kasama. Samantala, isang batang demonyo ang umakyat sa higanteng pala na ginawang monumento kay Lloyd. Sa loob ng opisina, magkasamang nagtatrabaho sina Marbella at Arcos nakaharap sa mga papel. Maayos na ang food request list para sa aspahan, wika ni Marbella. Tumungo si Arcos. Mabuti, ipagpaliban muna ang restoration ng Mara. Kailangan pa natin ng dagdag na tao para sa heating facilities. Nagsalita si Marbella, baka matagalan tayo sa paggawa. Sumagot si Arcos, hindi problema yon, maraming mga sundalo ang may experience sa paggawa at sa tulong ni Bayern. Hindi maganda ang hitsura mo, sagot ni Marbella. Huwag mong puwersahin ang sarili mo. Bahagyang natawa si Arcos, haha, kung ito na ang tinatawag na puwersa, paano na lang yung dalawang abala ngayon sa impyerno? Nagpalit ang eksena sa impyerno. Sina Hell Knight at Angel Raphael nalulubog din sa tambak ng papeles. Muli sa Frontera, nagpatuloy si Arcos. At pati kay Xavier. Natigilan si Marbella, ilang segundong tahimik bago nagsalita, tinatanaw ang bintana. 6 na buwan na simula nang umalis ang batang iyon. Araw-araw kong pinapangarap na bumalik si Xavier, nasa harap ng mansyon. Kasama, ang taong iyon. Maring sagot ni Arcos, hindi lang yan mananatiling panaginip. Dahil nangako si Xavier, ngumiti si Marbella, bagamat may lungkot, na ibabalik niya, ang ating Lloyd. At sa huling tanawin, nakatayo si Xavier sa tuktok ng bundok, nakatanaw sa malawak na kagubatan sa kanyang harapan. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.